Nagbuga ng mahigit 7,000 tonelada ng asupre ang Bulkang Kanlaon. Makikita sa video ang pagbuga ng bulkan ng asupre o sulfur dioxide na may kasamang abo kahapon. Umabot yan sa ilang bahagi ng Kanlaon, Negros Oriental at nakaapekto sa ilang pananim. Ayon sa FEVOX, ang humalong abo ay ang nakadeposito pa ring malapit sa crater mula ng huling nagpagputok nito noong Hunyo. May naitala ring 24 na volcanic earthquake sa loob ng 24 oras. Patuloy na nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa mga nakatira malapit sa bulkan. Huli ang isang embalsamador at kasabwat niyang binatilyo matapos umanong nakawin ng isang water cable cord dito sa lungsod ng Cebu. Sa Minglanilla naman, sumabit sa kawad ng kuryente ang isang trailer truck at nagdulot ng brownout. Ang mainit na balita hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Nabalik poste at may mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Ito ang nangyari matapos sumabit sa kawad ang isang trailer truck sa Minglanilla, Cebu. Isang nakaparadang tricycle naman ang nadagana ng nabaling poste. Dahil sa insidente, nawalan ng supply ng kuryente sa lugar matapos patayin ng electric company. Kamuto sa area, kung investigate ang driver, wala siya kabantay. Yung rason is, wala ko na siya kabantay, pero ako siya siyempre hindi mo kabantay nga. Agianan mo kaya nyo. Pasalamat lang sa saan ito kahapon nga naras din siya nga portion, diligid siya sa main highway. So wala kayo siya naka-hassle. Nakadetain sa police station ang truck driver. Hinihintay naman kung magkakaayos sila ng electric company. Sa Cebu City, arestado ang isang lalaki embalsamador at isang binatilyo na inakusahang magkasabwat sa pagnanakaw umano ng water cable cord. Base sa investigasyon, pinutol umano nila ang water cable cord at isinakay sa sasakyan ng punerarya. Nabisto sila ng gwardya ng pribadong water supplier. Agad i-turn over ang dalawa sa Mambaling Police Station. Ang mga water cable cord nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. According sa mga suspect, ibebenta nila to. Then actually, yung isang suspect na minor, involved na to sa mga krimen na nangyayari rin dito sa Mambaling. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Sa El Salvador, Misamis Oriental, nakuna ng video ng isang napadaang netizen ang banggaan ng 2 motorsiklo. Sugatan ng 2 rider, pati ang angkas ng isa sa kanila na isang babaeng 6 na taong gulang. Ayon sa El Salvador City Police Station, bigla umanong lumiko pakaliwa ang nasa unahan ng motorsiklo. Dahilan upang mabangga ito ng nakasunod na motor. Isa sa gina sa mga kanang factors nga siguro paglantaw sa advance nga panghitabo ba, mga defensive driving ba. So isa sa mga factors ng kanang mukalit-kalit lag maneuver nga walay enough precaution ba. Dinala sa ospital ang mga biktima at nasa ligtas ng kalagayan. Ayon sa pulisya, nagkasundo na ang magkabilang panig. Femery Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa man tuluyang nakakaalis ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce. Panibagong low pressure area ang namataan sa labas ng PAR. Kaugnay niyan, kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Sir Chris, magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Katrina, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, nasaan na ang Bagyong Marce at sa mga oras po na ito at kailan ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon ay patuloy nga itong umikilos palapit dito sa northwestern boundary ng PAR at kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 165 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. So kung magpapatuloy ito sa pagkilos sa Kanluran, inaasahan po natin na posibleng ngayong hapon or mamayang gabi ay tuloy na nga itong lumabas ng ating air responsibility. Pero sa mga oras na ito, paalala sa ating mga kababayan, bagamat patuloy itong kumikilos, palayo nga ng kalupaan ng ating bansa ay may nakataas pa rin tayong mga tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Opo, yun nga po Sir Chris, sa ang mga lugar ang mananatili pa rin sa ilalim ng tropical cyclone wind signal? Bagamat nagbaba na po tayo ng warning signal, wala na pong number 3, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 2 dito nga sa northwestern portion ng mainland Cagayan, ganun din sa western portion ng Apayao, warning signal number 2 rin sa Abra, Ilocos Norte, at saka sa northern portion ng Ilocos Sur. So itong mga areas na ito, inaasahan natin na
posible pa rin makaranas ng malalakas na hangin na aabot na hanggang 88 kilometers per hour at mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga ilang isolated cases ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa mga paanan ng bundok. Samantala, meron pa rin warning signal number 1 dito sa Batanes, sa Babuyan, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa northern at saka western portion ng Isabela, ganun din sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, sa northwestern portion ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Apayao, dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, sa northern at central portion ng Pangasinan. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1 ay makakaranas, posible pa rin makaranas ng pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga ilang bahagi, for example sa northern at saka western portion ng Nueva Vizcaya, ay mangyayari lamang bisitahin din yung website ng Pag-asa para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad sa mga nabanggit nating lalawigan na may mga warning signals pa rin po. Opo. Ano naman po ang tsansa na maging panibagong bagyo at makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area? Well, itong low pressure area na kanina ay nasa layong 1,830 kilometers silangan ng Southern Luzon. Within 24 hours, malit ang chance maging bagyo pero patuloy pa rin tayong magmonitor. Nasa labas pa rin ito ng ating air responsibility and we're not ruling out the possibility na posible itong maging isang tropical depression or pumasok ng PAR ngayong darating na weekend. Kaya antabayan po ng mga kababayan natin yung ating pinapost sa social media regarding the development of the low pressure area being monitored outside the PAR. Opo. Sir Chris, makakaasa na ba tayo ng mas maaliwalas na panahon ngayong weekend? Tama po, no? Dahil ngayon naasahan natin na posibleng mamayang hapon o gabi tuloy nang lumabas ng PAR, itong bagyong si Marce, inaasahan natin na kararaming bahagi ng bansa, including Metro Manila, ay makakaranas ng generally maliwalas sa panahon ngayong darating na weekend. Maliban na lamang sa ilang mga isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon na gabi. Mga short duration na mga pag-ulan ang inaasahan po natin. Okay po, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw. Mga mare at pare, one proud mama na rin si Miss Universe 2012 first runner-up Janine Togonon. Sa kanyang IG account, isinare ng beauty queen ang photos ng kanilang healthy baby girl ng French boyfriend, si Madeleine Sofia. Nagpapasalamat si Janine sa kanyang positive birth experience at smooth cesarean section recovery. Biro pa ni Mommy Janine, ready na siyang simula ng reading journey ni Madeleine sa taxation, accounting o coding. Bumuhos naman ang well wishes ng kapwa niya beauty queens at models sa kanyang newest milestone. Congratulations, Maring Janine! Pinangangambahang mas tataas pa ang presyo ng karne sa ilang palengke sa bansa habang papalapit ang Pasko. Sa mga Aldan Public Market sa Pangasinan, nasa 340 pesos kada kilo na iyan. 200 pesos naman ang sa manok, habang 420 pesos naman ang per kilo ng karne ng baka. Ayon sa ilang nagtitinda, nagsisimula ng tumaas ang demand sa karne at sumisigla ang bentahan nito. Sabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahan na nila ang pagtaas sa demand sa mga karne dahil sa holiday season. Pero hindi naman daw maapektuhan yan ang supply. Batay sa latest price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila, umaabot na sa halos 400 pesos ang kada kilo ng baboy, habang ang manok ay umaabot na ng hanggang 220 pesos kada kilo. Halos 500 pesos naman ang kada kilo ng baka. Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang ilang pagbabago sa EDSA busway kasunod ng mga nahuhuling pasaway roon, tulad na lang ng isang SUV na gumamit ng peking plakang pang-senador. Balita hatid ni Joseph Morong. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali noong linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 9,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador.
Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents no? So iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA busway, lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tig-2 protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate ng busway at maaaring magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang Australian citizen ang nasawi matapos malunod habang naliligo malapit sa Cagban Port sa Malay, Aklan. Ang biktimang edad 71 ay isa sa mga pasahero ng cruise ship na dumaong sa Boracay. Ayon sa mga otoridad, naligo ang biktima sa dagat kasama ang iba pang pasahero. Napansin daw nilang tila nahihirapan na siyang lumangoy at humihingi ng tulong. Agad naman siyang nirespondihan at isinugod sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. Samantala, ramdam na ang Christmas saya vibe sa ilang pasyalan sa Metro Manila. All-in-one bazaar at carnival ang paandar ng pasyalan sa Marikina. Tampok doon ang Perya Games, pati ang rides para sa mga naghahanap ng adrenaline rush. Meron ding bazaar kung saan mabibili ang mga abot-kayang panregalo. Kung magutom sa paglilibot, maraming food stalls din na mapagpipilian. Instagram-worthy naman ang offer ng Christmas paandar sa Bonifacio Global City sa Taguig. Merong higanteng Christmas tree na punong-puno ng ornaments. Sa loob naman ng igloo, masisilayan ang Magical Mirror Room. Pampasaya para sa mga excited na sa weekend. Tampok natin ang isang pusa sa Jensen na viral dahil sa kanyang katapangan. Paano ba naman? Hindi raw ito takot sa basaan? Kung karamihan sa pusa ilag sa tubig, ibahin nyo ang alagang si Mizzy. Hulikam kasi si Mingming sa lababo na busy sa paliligo. Sa katunayan, si Mizzy parawang nagbukas ng gripo at nagkusang basain ang sarili. Kwento ng nag-aalaga sa kanya na si Rosemin Raffles, naging tambayan na rin ni Mizzy ang lababo. Kaya mahigit 365,000 views na ang video. Trending!